Naimbag nga aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome sa Usapang Tito Manny, ang channel at ang vlogger na hindi nababayaran. Sa ibang balita naman po tayo, nag-umpisa na ba ang pagbaba ng popularity ni VP Sara? Matapos po ng sunod-sunod na mga kaganapan, naglalabasan din po ang mga surveys kung saan nagpapakita na bumababa ang trust and approval rating ni VP Sara. Then meron po lumabas na survey ng Pulse Asia noong Marso. Sabi po dito, approval rating ni VP Sara sa masa lumagapak ng 14%. Ayon po dito sa Pilipinas Today, mula sa 79% na approval rating ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte sa mga pangunahing taga-suporta niya, ang Class E o masa noong December 2023, kapansin-pansing dumausdos ito sa 65%, bumaba ng 14% sa latest Pulse Asia survey nitong Marso. Ayon naman sa inilabas ng Okta Research noong May 20, ang pinakahuling trust at performance rating ng top government officials batay sa survey na isinagawa noong March 24 to 27, VP Sara, biggest loser sa trust and performance survey. So sa tingin ninyo, apektado na ba si VP Sara sa mga pinaggagawa nila? Again, hindi po natin sinisiraan si VP Sara dahil mismong mga galawan po niya ang sumisira sa kanya. Kasama na po ang ginagawa ng pamilya niya sa paninira sa ating presidente. At itong pinakahuli nga, yung pagkalas ni VP Sara sa Uniteam. At nung sinabi niya na ang Uniteam ay ginawa lang para nung eleksyon 2022. At nung nanalo na sila ni Bongbong Marcos, tapos na ang Uniteam. Na kinumpirma po sa isang interview ni Sal Panelo nung binanggit ni Sal na temporary lang talaga ang Uniteam. So natural, marami po ang nagalit kay VP Sara nung nalaman na ginamit lang ni Sara Duterte ang mga loyalista, si President Bongbong Marcos, para manalo noong 2022. Siyempre to the rescue itong mga supporters ni Sara Duterte. Sabi nila, tandaan ninyo, ang mga Marcos ang lumapit kay Sara Duterte para makipag-alyansa. Pero wala pong kinalaman yan kung sino man ang unang lumapit or humingi ng tulong or nakipag-alyansa. Ang dapat pong tignan dyan kung sino ang may masamang balak. Yung pinaniwala ninyo ang mga bumoto sa inyo na merong Uniteam, na ipinangako ninyo na sama-sama tayong babangon muli. Yung pala, the moment na pinroklama si Sara Duterte bilang Vice President, para sa kanya, wala ng Uniteam. So anong iisipin natin mga bumoto sa kanya? Pinaglaruan lang tayo, ginamit lang tayo para manalo siya, at nung nanalo siya, ay wala ng Uniteam. Yan po ay nanggaling mismo kay Sara Duterte. So kahit na anong pagtatanggol ng mga supporters niya, the mere fact na nanggaling mismo kay Sara Duterte na sinabi niyang wala ng Uniteam, and in fact, ang Uniteam ay hanggang election 2022 lang, at nung nanalo na sila at hindi na sila kandidato, tapos na, wala ng Uniteam. So ito, apektado na po si Sara Duterte sa unti-unting pagdaos-dos ng kanyang trust and performance rating. Actually, ito mga inilabas na survey na to ng Pulse Asia at ng Okta Research ay hindi pa po nangyayari itong pagkalas ni VP Sara sa Uniteam. Although, to be fair naman, kung binasa natin ang survey ng Okta at saka ng Pulse Asia, dapat patas tayo. Basahin din natin itong nabasa ko sa first quarter Inday Sara Duterte rating. Ayon sa Oculum, choice for potential presidential candidates. Top 1, Sara Duterte at 42%. Most trusted government official, ayon to sa Pulse Asia din. Top 1 with 78%. Top 1 naman na performing cabinet official, ayon sa Tangeray, 65%. At highest satisfaction rating galing naman ng social weather stations plus 61%. So, kaninong survey tayo maniniwala ngayon? Sa panahon na to, hindi na po tayo masyadong dumidepende sa survey.
nakikita po natin sa mga kaganapan, sa performance po ng ating mga government officials. At nakikita naman po natin kung ano ang nangyayari dito sa kampo ng mga Duterte na damay si Sara Duterte. Kung ayon nga dito sa Oculum ay top 1 si Sara Duterte pagdating sa choice for potential presidential candidates, meron pa rin pong isang survey na lumabas. Ito ay galing din sa Pulse Asia, survey noong March 6 to 10, 2024. Nakalagay pa nga dito, Team Rafi or Team Sara. Nangunguna sa pagka-presidente sa 2028, Rafi Tulfo at 35%, followed very closely by Sara Duterte at 34%. Pangatlo si Leni Robredo at 11%. Amy Marcos at 5%, Manny Pacquiao at 3%, Robin Padilla at 2%, Risa Hontiveros 1%, Martin Romualdez 0.5%, Rodrigo Duterte 0.2% at Isko Moreno 0.1%. Aba, ngayon lang yata ako nakabasa ng presidential preference para sa 2028 na naungusan ni Rafi Tulfo si Sara Duterte. So, makikita natin, itong mga surveys na to ay conforme kung sino ang nagbabayad sa mga survey firms na to. Dahil dito nga sa Pulse Asia, nangunguna si Rafi Tulfo at pangalawa lang si Sara Duterte. Pero galing din sa Pulse Asia, most trusted government official, top 1, 78% Sara Duterte. E di dapat kung most trusted government official si Sara at 78%, dapat nangunguna siya sa presidential preference. E parehong Pulse Asia ang naglabas nito. So again, sa panahon pong ito, huwag na po tayong masyadong magpapaniwala sa mga survey. Tingnan na lang po natin sa performance ng bawat isang official natin kung nararapat pa ba silang iboto sa mga susunod na eleksyon. Kayo po, sa tingin ninyo, ito na po ba ang simula ng pagbaba ng popularidad ng trust and approval rating ni Vice President Sara Duterte? Comment lang po down below at magkita-kita po muli tayo sa susunod na programang Hindi Nababayaran ang Usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.